GM! This is your Crypto Empress, and today's video, pag-uusapan natin what will happen if you buy 240,000 pesos worth of FCC coins. Ayan, ito po ang pinaka-famous, di ba? Ito po yung usually tinuturo ko in Discord. So, where do you see yourself 5 years from now in FCC? Hindi lang dapat sa love life, nakikita mo yung future, di ba? Pati din sa negosyo, sa business, sa pangarap. Lalo na dito sa crypto staking natin. So, ayan, nandito ang aking ibibigay sa inyo na computation. Ito, napakasimple lang po, 240,000 pesos capital. So, anong mangyayari after mong mag-start ng ganitong capital in supporting FCC coin in crypto staking? So, syempre, yung buying price po dito is 3 pesos. Simple lang po, lahat ng capital mo, itong 240,000 pesos, ibibili po yan natin lahat-lahat ng FCC coin. So, yung computation po is 240,000 pesos divided by 3 pesos. So, ang mabibili nyo pong FCC coin ay 80,000 pieces. Okay? So, next naman na gagawin natin para mag-earn ka ng additional coin, additional crypto na FCC coin ay i-staking po natin siya for 365 days. Yan po yung specific period of time na pag-i-stake. So, mag-earn ka po ng 60% annual percentage rate worth of crypto o FCC coin. So, ang marireceive mo niyan in 365 days is 48,000 FCC coins. So, after a year, no, inipon mo lang lahat ng earnings mo na coins at yung nakalak mong coins, di ba, nakalak yun ng 365 days, ma-unlock siya o ang tinatawag namin, ma-unstake siya. So, kapag pinagsama natin yung profit at capital mo, makakaipon ka ng 128,000 pieces of FCC coins. Ngayon po, this is the worst case scenario. Assuming worst case scenario, after 365 days, same price pa din sa kung magkano ang bili mo. So, nung 2025, ayan, no, nag-start ka, bumili ka ng 3 pesos each. After 1 year, hindi man lang tumaas, 3 pesos pa rin. 3 pesos. 3 pesos pa rin, di ba? So, ganito po ang magiging value nun. 128,000 pieces of FCC coins times 3 pesos. So, ang value niya in peso is 384,000 pesos. So, magkano lang po yung ini-start mo? 'Di ba? 240,000 pesos only. So, this is the worst case scenario. Hindi pa tayo nag-compute ng kung magkano yung price, 'di ba? Yung mas mataas pa dyan. So, kinompute lang po natin, 3 pesos yung bili mo, after 1 year, 3 pesos pa rin. This is the worst case scenario. So, nung 2025 yon, okay? Noong 2026, ang ginawa mo naman, re-stake mo lang din, napag-desisyonan mong i-re-stake mo lang din lahat ng coins na naipon mo noong 2025. Pagka 2026, you decided yung profit at capital mong FCC coins in-staking mo rin, di ba? So, this 2026, ano naman siya? 40%. So, kung kukumputin natin, 128 FCC coins, profit at capital mo yan noong 2025, no? Napag-desisyonan mong i-restake mo ulit siya, times 40%. So, ang kalalabasan po niya ay 51,200 FCC coins. So, total asset mo in 365 days, pag pinagsama natin yung nakalak at yung profit, yan, capital at profit, makakaipon ka ng 179,200 FCC coins. Assuming worst case scenario, di ba? 179,200 FCC coins times 3 pesos, 'di ba? Ano na, nag-start ka nung 2025, 3 pesos yung bili mo. Pagka 2026, yun pa din yung price, 3 pesos, 'di ba? Magkano na yun sa peso? Yung kalalabasan 537,600 pesos. So magkano lang yung capital mo, 'di ba? Nasa 240,000. So this is the worst case scenario. Ang kagandahan, bakit nagkakaroon ka ng profit? Dahil through crypto staking, hindi ka naka-base sa price. Kahit
hindi tumaas yung price as long as madami kang na-allocate, madami kang naiipon na coins, lumalaki pa din ang value niya. Year 2027, you decided na yung profit at capital mo ulit na FCC coins, i-re-estate mo siya. So, magkakaroon ka ng 30% annual percentage rate worth of FCC coins po yan, okay? So, 179,200 FCC coins times 30%, makakaipon ka po ng 53,760 FCC coins. Imagine that. So, pag pinagsama natin yung profit at capital mo, makakaipon ka ng total asset of crypto na 232,960 FCC coins times 3 pesos. Diba? 2027 na. 3 pesos pa rin kung magkano yung bili mo ng 2025. So, magkano ang value nun? In peso, nasa 698,880 pesos. So, nag-start ka lang ng 240,000 pesos, diba? So, yan, in 2028, same procedure. Umaga, same process lang din ang ginawa mo. Lahat ng naipon mong coin na 232,960 FCC coins times 30%. So, magkakaroon ka ng 69,888 FCC coins. So, pag pinagsama natin yon, ang total niya is 302,884 pieces of FCC coins. Assuming worst case scenario pa rin, di ba? 3 pesos noong 2025, 2028, 3 pesos pa rin kung magkano yung bili mo. Magkano yung total value nun in peso? E di nasa 908,544 pesos. Palong-palo. Kumbaga, panalong-panalo ka pa rin nun kahit bumaba pa nga yan sa 2 pesos, di ba? Worst case scenario only. At syempre, pagka 2029, same process yung ginawa mo kasi nga yung title nito is Where do you see yourself 5 years from now in FCC? So yan, yung naipon mong coins, 302,848 FCC coins, in-stake mo din. Ayan, ito yung computation. 302,848 FCC coins times 30%, makakaipon ka ng 90,854 FCC coins. So, total asset mo is nasa 393,702 FCC coins. Assuming worst case scenario, after 365 days, diba? 2029 na, nabili mo. Noong 2025, 3 pesos. Pagka 2029, 3 pesos pa rin po. Ang value po nun is nasa 1.1 million pesos. Magkano lang ni-start mo? 240,000. Yan po ang power ng crypto staking. Lalo na kapag maiintindihan mo talaga siya. So, hindi lang tayo natatapos sa worst case scenario, of course. Ito ang first choice coin daw price target. Kung makikita nyo po dito, nakalagay. Kapag umabot ng 250 to 400 communities o buyer of FCC coins, so nasa 30 cents to piso po ang value niyan. Okay? Kapag umabot naman sa 400 to 1,000 stakers o buyer ng coins o nag-i-staking katulad mo, ang value naman ng FCC coin ay piso to 4 pesos, means dyan na lang siya maglalaro. At 1,000 to 5,000 stakers, aabot po siya sa 4 pesos to 10 pesos. So, napakaganda po ng advantage mo dahil isa ka sa makakabili ng 3 pesos pa lang ang bawat FCC. So, yan. Kapag umabot tayo ng 10 pesos, katulad dito sa computation natin, hindi na kailangan ng taon-taon na yan. Kumbaga kung kailan yan, as long as ma-reach yung community, isa to sa nagpapataas. Kumbaga isa to sa reason bakit tataas yung price ng coin. But hindi lang to yung, ito lang talaga yung chance para tumaas, okay? So, marami pong rason bakit tataas ang coin natin. So, nadidiscuss po natin yan sa ating Adacy Discord call, which is dun po kami nagkukonsult, nagtuturo ng mga mas malalim pang kaalaman about sa crypto staking.
Ngayon, balik po tayo dito. 393,702 FCC coins na naipon mo. 'Di ba? Kapag mag 10 pesos lang bawat isang coin, magkano na yan? 3.9 million sa peso. Kahit mag-withdraw ka pa niyan, mag-swap ka pa ng FCC mo to USDT, to peso, worth 1 million. Di ba? Pang bahay mo. Di ba? Sobrang napakaganda ng makabili ka talaga habang mura pa. The privilege and the opportunity, yun yung inaano natin, yun yung hinahabol talaga natin eh. Makabili tayo habang mura pa yung coins. Of course, there's a time, di ba? Patience. So, ang kagandahan naman kasi dito, hindi tayo nagpa-price vary. Kumbaga, hindi nakadepende yung coin natin sa pagtaas o pagbaba. Diba, hindi sasakit yung ulo mo. Kasi merong crypto staking. Ibig sabihin, kahit mababa yung price, as long as dumadami yung nare-receive mong coins, nakaka-compensate pa din siya. Kumbaga sa sinasabi nilang loss kapag bumaba yung value. Pero dito, nakita nyo naman yung computation natin, di ba? Ang ginawa ko lang po, ang kinumpute ko lang po is the worst case scenario. Di ba? So, sobrang laki ng potential ng coin na to. So, kapag interesado ka po mag-start, i-message mo na agad yung nag-send nito sa'yo. At, sumali ka po sa Discord channel namin para mas malaman nyo po yung kagandahan ng crypto staking. At syempre, makilala niyo po din kami. So, I'm your Crypto Empress. So, isa po ako sa Digital Asset Consultant in Adacy. So, tapos na po tayo for this topic. I hope madami po kayong natutunan. So, huwag ka pong matakot mag-risk the try, diba? So, ayan, nandito kami, gagabay kami sa'yo. Step by step. So, yan. So, I hope I'll see you on our Discord channel.